At fresh from the summer capital of the Philippines, makakasama natin ngayon si Mobile Journal Francis Orcio. Francis, unang-una, kamusta ang weather sa Baguio? Paps J, ito nga ramdam na rin natin yung epekto ng tag-init at El Nino doon sa Baguio kasi yung temperatura tumataas na din talaga, hindi nakagaya noon. Mainit na rin. Yes, Paps J. Okay. Francis, paano ba malalaman kung scam pala yung ino-offer sa'yo na accommodation dito Actually, sa Baguio? Paps J, maraming paraan para matukoy mo kung scam talaga yung nakita mong nag-aalok sa'yo ng accommodation. Unang-una dyan kasi pwede mong i-verify yan sa website ng Baguio City, which is yung visita.baguio.gov.ph. Kasi doon sa website, nandoon lahat ng listahan ng mga accredited na transient houses or hotels ng Baguio City na pwede kang mag-book or i-accommodate mo yung mga ano na yun. And lahat ng accredited, makikita mo doon sa listahan nila. Tama, Paps J. Anong website nga ito? Ulitin. Visita.baguio.gov.ph. Ayun, doon natin makikita kung accredited nga ng LGU, no? Okay, Francis, magkano ba yun dapat na i-expect mo o budget para sa isang accommodation dito sa Baguio? Halimbawa, Paps J, kung sa transient houses, kasi yun yung mga murang accommodation na pwede mong ma-avail sa Baguio City. Pa yan, mga kasi pwede kang houses. Halimbawa makipag-share sa mga ibang turista doon or pwede naman yung mga transient houses na bahay lang. Ang karaniwang presyo niyan, halimbawa may pinakamurang 500 pesos a day or per night yung bayad. Pero meron ding mga umaabot ng nasa 2,000 piso. Depende yan kung gaano kalaki at yung mga amenities or facilities na in-offer nila. Ilang sa mga rooms, yung location probably is also a factor, no? Yes, para Paps J. magmahal yan. Sa mga hotel naman, yun yung mga mas mahal kasi mas, halimbawa, mas malalaki yung room and at the same time, malalaki din yung mga facilities and yung mga amenities nga nila, medyo mas marami din. So yung mga presyo nun, halimbawa, sa tinuluyan ko, ang per night doon, nasa 3,000 to 5,000. Depende din yun kung anong rating nung hotel. Tapos dalawa kayo dun sa tinuluyan mo, di ba? Dalawa ba kayo? Okay. Kasama ko, Paps, yung mga iba pang staff okay. ng DOS. And Francis, yung mga nabiktima, Francis, magkano yung inalok sa kanila? Gaano kamura? Gaano ka-enticing? At magkano yung na-scam naman sa kanila? Paps J, yung mga nakita natin sa Facebook, halimbawa dun sa mga nagre-reklamo nga na nabiktima sila ng scam, may mga ilan na nanakawan sila ng 1,000 pesos, may iba 2,500. Depende yun kung gaano kalaki yung kumbaga hinihingi sa kanila. Ang sistema dun, Paps J, halimbawa aalokin sila ng accommodation, tapos sasabihin sa kanila na need nila ng down payment or magbigay ng any specific amount para ma-secure yung slot mo for doon 3 days, siguro 1,500 muna. Yes, Paps J. Tapos kung halimbawa na doon na nga nabudol yung mga or nauto yung mga gustong pumunta nga sa Baguio. Pagpunta mo ng Baguio, walang kwarto, walang bahay. Yes, Paps J. Pag pumunta na sila, pinuntahan na nila yung address, wala pala doon sa mismong binigay. And sa Baguio, may mga kaso ng ganito. Sa ibang mga lugar ba, gaya na, halimbawa, Tagaytay, may mga nabalitaan ka ba o na-research ka na nangyayari din itong mga ganitong scam? Yung mga ganitong scam kasi, Paps J, halimbawa itong accommodation scam, parang ano siya very rampant siya sa mga tourism hotspots. Halimbawa na nga itong Baguio City na talagang pinupuntahan kapag tag-init. So, siguro hindi natin inaalis yung possibility na baka sa mga ibang lugar, halimbawa sa mga beach ngayon, halimbawa sa Boracay, baka nga meron ding mga ganong presence ng scam na pwedeng mabiktima nga rin yung mga kapatid natin. Doon sa interview mo kay Mayor Magalog, sinasabi niya na baka, marami yan, hindi taga Baguio. Probably hanggang Mindanao nga yung nagsascam, ano? Ano ang ebidensya nila? Anong patunay nila na talagang maraming outside Baguio yung mga nagsasagawa ng scam na ganito? May mga nahuli na ba sila? Actually, Paps J, kung pag-uusapan natin doon sa mga nahuli, ayon nga sa mismong City Mayor ng Baguio City, kay Mayor Magalong, talagang nahihirapan din sila i-locate yung mga mismong nasa likod ng scam na yun. Pero base sa mga initial investigation nila sa Anti-Cybercrime Unit din ng Philippine National Police sa Baguio, ay doon nga nila nakita na yung mga ibang nangi-scam ay nagmumula sa Visayas and Mindanao. Pero yung specific location talagang hindi rin nila matukoy dahil sinabi rin ni Baguio City Mayor Magalong na kulang sila sa capacity para mas ma-detect pa yung mga nasa likod ng pangbubudol na yun. Matinik yung si Mayor Magalog, dating CIDG chief yan di ba? So may mga intel reports silang nakukuha and napatunayan nga na hindi pala Baguio resident itong nagsasagawa ng mga scam na ganito.
Pero halimbawang sobrang budget ka at wala ka na talagang malaking pera, no? Gusto mong ubusin sa probably pagkain, no? Pamamasyal. Pero naghahanap ka ng murang tirahan. Ano ang maire-recommenda natin sa ating mga kababayan? Actually, Pops Jay, kapag sa mga ganitong panahon, halimbawa, kasi tag-init ngayon marami talagang umaakyat doon. Karaniwan sa mga ganitong panahon, punuan na din yung mga transient houses. Pero may mga pagkakataon din na pag pumunta ka doon, halimbawa, pagbaba mo ng terminal ng bus, meron mga lumalapit na rin kasi sa'yo doon. Na, meron tinatawag na mga backpackers rate, di ba? Yes, na may Pops mga Jay, kasama ka na pwede kang makishare sa ibang pang mga turista na umaakyat sa Baguio. Yun. And ayun nga, halimbawa doon sa mga bus terminal, merong mga lumalapit sa'yo na baka gusto mong, halimbawa, tanggapin yung alok nila ng mga transient houses. Yes, Pops J. And mga legit naman yun kasi sila mismo yung maghahatid sa'yo doon sa pupuntahan mong transient Kapag house. nanloloko, madali mong isuplong, no? Madali mong isumbong sa pulis. Kasi kaharap mo mismo yung tao. Kaharap mo mismo. Okay, face to face. Maraming salamat, Mobile Journal Francis Orsio.